Iisa ang kahulugan kaya hindi nagpakita at hindi nakipag-usap sa akin ang tinatawag kong kampo ng kadiliman. Kapag nagpatuloy pa ang mga nangyayaring kababalaghan dito sa bahay niyo, siya na ang kikilos laban sa demonyo. Lumitaw na naman ang demonyong kakilakilabot ang anyo! Kung minsan sa ating kapaligiran ay may nagaganap na mga kababalaghan, malagim na kababalaghang maaaring maging sanhi ng kakilakilabot na kamatayan. At ito'y tinatawag na poltergeist dahil sa hinalang masamang espiritu o demonyo ang may kagagawan. Subalit lahat kaya ng kahindik-hindik na mga kababalaghan ay isang poltergeist? Yan ang sasagutin ng episode natin ngayon na mula sa kwentong padala ng isang nagpapatago na lamang sa pangalang Agnes ng Binangonan, Rizal. Ayon sa kanyang sulat, Dear Miss Anne, ang kwentong ibabahagi ko sa inyong channel ay nangyari noong ako'y 15 anyos pa lamang at naninirahan sa isang liblib na bayan ng Nueva Ecija. Kung saan sa bahay ng kababata, kapitbahay at matalik na kaibigan kong si Rose ay nagkaroon ng kakilakilabot na mga kababalaghan na labis na kinatakutan ng kanyang mama na isang nurse. Dario, gumising ka. Cecil, bakit? Bumangon ka. May bumabato sa bubong natin. Ha? Ayun na naman. Sa harap ng bahay galingan ng babato. Dahil sa likuran ng bahay bumagsak ang mga bato. Sino kaya ang bumabato sa bubong natin? Ewan ko, Agnes. Hindi ko alam. Hindi mo alam kung sinong nambato sa bubong ng bahay niyo kagabi, Rose? Hindi. Agnes. Sa lahat naman ng kaibigan at kababata ko, ikaw ang iyakin. May nambato lang sa bubong niyo, iiyak ka na? 15 anyos ka na. Hanga pa naman ako sa'yo dahil magaling ka maglaro ng volleyball. Natatakot kasi ako eh. Bakit ka matatakot? May batong bumabagsak sa bubong namin kagabi. Pero wala akong nakikitang nambabato sa aming bahay. Baka may kapitbahay lang tayo nagbibiro sa inyong pamilya. Agnes, natatakot ako kasi baka... Baka ano? Baka totoo yung sinasabi ng Lolo Goryo mo na... Napeperwisyuhin ako ng demonyo. Narinig ko nga, Miss Anne, na sinabi ng lolo ko kay Rose na baka perwisyuhin siya ng demonyo. Kasi nakapulot ang kaibigan ko ng salaping pilak sa kalye na ipinagbili niya sa antique shop.
Kaya kinausap ko ang aking lolo na isang espiritista. Agnes, nang ikinuwento mo nga sa akin na nakapulot ng salaping pilak si Rose, kinausap ko agad ang kaibigan mo at binigyan ng babala. Nauli-uli, huwag siyang basta pupulot ng salapi sa kalsada. Lalo pa at naiibang salapi gaya ng pilak dahil maaaring pain lamang iyon ng demonyo para perwisyoin ang sinumang taong makakapulot sa pera. Lolo, may kinalaman po kaya ang pagkakapulot ni Rose sa perang pilak sa kalsada sa pag-ulan ng mga bato sa bahay nila kagabi? Maaari, Agnes. Malamang demonyo ang namemerwisyo sa bahay ni Monet. Demonyo. Sa sinabi ng lolo ko, Miss Anne, nakaramdam ako ng takot para sa kaibigan ko. Pero hinangad kong matulungan siya. At hindi na siya perwisyuhin ng demonyo. Ano, Agnes? Sasamahan mo ako sa pare? Oo, Rose. Sabi kasi ng lolo ko, demonyong namemerwisyo sa pamilya nyo. Kaya ang may kakayahang lumaban sa kapangyarihan ng demonyo ang makakatulong sa inyo. At yun ay ang pari. Naniwala si Rose sa lolo ko na demonyo ang namemerwisyo sa kanya, Miss Anne. Kaya pumayag siyang samahan ko siya sa simbahan. Matapos ipaliwanag ni Rose sa pari ang kanyang nakakatakot na problema, sumama ito sa bahay nila. Bagay na hindi nagustuhan ng kanyang papa na isang kontratista at nangongontrata ng mga ipinakukumpuning bahay. Rose, hindi totoo ang demonyo. Pero Papa, sabi po ng lolo ni Agnes… Hindi rin ako naniniwala sa kapitbahay nating matandang espiritista. Pero Dario, baka totoong babala ni Lolo Gudo sa anak natin tungkol sa demonyong namemerwisyo kay Rose. Tsaka narito na sa bahay natin ang pare. Kaya kung maaari, hayaan na natin gawin niya ang tulong na maaari niyang gawin sa pamilya natin. Okay? Sa magkatulong na pakiusap ni Rose at ng kanyang mama, napilitang pumayag ang kanyang papa na bendisyonan ng pari ang loob at labas ng kanilang bahay. Pag-alis ng pari, ang lolo ko naman ang nagsikap makatulong sa pamilya ni na Rose. Habang wala mga magulang mo, Rose, at inihatid ng papa mo ang mama mo sa pinapasukang ospital, gagawin ko na ang dapat kong gawin para matigil na ang pag-ulan ng mga bato rito sa inyong bahay. Sige po, Lolo Goryo. Minarkahan ni Lolo Goryo ng krus ang mga batong pinakuha niya kay Rose sa labas ng bahay, Miss Anne. Pagkatapos ay ibinato niya ang mga ito sa labas. Sa pagkagulat namin, may nambato na naman sa bahay ni na Rose.
pumasok pa ang ibang bato sa kanilang sala. Lolo Gudo, may nambabato na naman po sa bahay ni na Rose. Wala naman pong tao sa labas. Teka, dadamputin ko ang ilang batong pumasok dito sa sala. Lolo, bakit po nanlaki ang mga mata niyo? Ang mga batong minarkaan ko ng krus ang umulan dito sa bahay. Ibinalik po rito ang mga bato ng demonyo? Nagagalit po yata ang demonyo sa pagtulong niyo sa akin, Lolo Golyo. Nagagalit po yata sa akin ang demonyo. Miss Anne, napaiyak na sa malaking takot si Rose. Pinayapa siya ng aking lolo. Nang malaman naman ng mga magulang ni Rose ang patuloy na pambabato sa kanilang bahay, natakot ang kanyang mama. Pero nagngit-ngit ang kanyang papa. Malalaman. Mahuhuli ko rin kung sinong namemerwisyo sa pamilya natin, Cecil. Paano kung totoong paniniwala ni Lolo Gudo na may demonyong namemerwisyo nga sa atin? Huwag kang maniwala sa espiritistang yun. Bakit hindi ako maniniwala sa kanya? Nagsimula lang namang may mambato sa bahay natin mula nang makapulot si Rose ng perang pilak sa may kalsada. Kung totoo ang demonyo, ako ang bahala sa kanya. Kapag nakita akong demonyo, malilintikan siya. Dahil walang demonyo sa akin. Narinig ko ang banta ng papa ng kaibigan ko, Miss Anne. Hindi ko naman lubos maisip kung papaano niya malalabanan ang demonyo. Hanggang isang gabi, nagising ako sa malakas na sigaw ni Rose. Rose, bakit? Mama! Bakit ka sumigaw? At bakit nanginginig ka sa takot? May lumitaw pong demonyo dito sa kwarto ko. Demonyo? Nakakakilabot po ang kanyang anyo. Nakahubad po siya. Maitim po yung buong katawan at may mga sungay at buntot. Naglaho na lang po siya pagpasok niyo rito. Inakala ng mama ni Rose na namalikmata lang siya, Miss Anne. Pero tiniyak ng aking kaibigan na totoong may lumitaw na demonyo sa kanyang kwarto. Huwag ka nang matakot, Rose. Bago umalis dito sa bahay niyo ang lolo ko, umusal na siya ng orasyon sa kwarto mo. Nakakahiya sa inyo ng lolo mo, Agnes. Pati kayo naaabala dahil sa akin. Wala kang dapat alalahanin sa akin. Lalo na sa lolo ko. Kung yung ibang tao natutulungan niya sa pagiging espiritista niya, ikaw pa kaya ang hindi niya matutulungan, parang apo na rin ang turing niya sa'yo. Hanga ako sa lolo mo. Hindi siya natatakot kalabanin ng demonyong namemerwisyo sa pamilya namin. Mas hanga ako sa papa mo. Bakit hahanga ka sa papa ko? Hindi naman siya espiritistang gaya ng lolo mo. Matapang siya. Narinig kong sabi niya sa mama mo. Minsan, hindi siya natatakot sa demonyo. At kapag nagpatuloy pa ang mga nangyayaring kababalaghan dito sa bahay niyo, siya na ang kikilos laban sa demonyo.
Oh, bakit ka napasimangot? Wala. Hindi ka ba hanga sa tapang ng papa mo? Nagtaka ako ng umilingang kaibigan ko, Miss Anne. At lalo pa akong nagtaka nang magtagis ang mga bagang niya at manlisik ang kanyang mga mata. Kasunod yun, nanlaki ang mga mata ko sa takot sa aking namataan. Rose, tingnan mo. Ang bola ng volleyball na nasa labas ng bahay nyo. Nang titigan mo ang bola, kusang gumalaw. Agnes, natatakot ako. Kusang gumugulong ang bola papalapit sa atin. Baka kagagawa niya ng demonyo. Ang bola, kusang umangat sa lupa. At habang nasa ere, umiikot sa harap mo, Rose. Agnes, nararamdaman ko. Narito ang demonyo sa tabi natin. Ang nakakalabot na demonyong lumitaw sa kwarto ko, nagpapagalaw sa bola. Demonyo! Ah! Napasigaw rin ako sa matinding takot, Miss Anne. At sa lakas ng pagsigaw namin ni Rose, mabilis na napalabas ng bahay ang kanyang papa. Rose, ano nangyari? Bakit kayo sumigaw, Agnes? Tito Dario, ang bola, kusang gumalaw, lumutang sa hangin. Ayan po, umiikot pa sa harap ni Rose. Rose, huwag ka matakot. Ang demonyo! Lumitaw na naman ang demonyong kakilakilabot ang anyo! Ang demonyo! Tito Dario, ang bolang umikot sa hangin parang binato po sa mukha ni Rose. Bago pa masunggaban ng papa ni Rose ang bolang lumulutang sa hangin, paulit-ulit na parang ibinato yon sa mukha ng kaibigan ko, Miss Anne. Magana ang mukha ni Rose bago nasunggaban at naibato ni Tito Dario sa malayo ang bola na hindi na gumalaw matapos bumagsak at gumulong sa lupa. Bagay na ipinaalam ko agad sa aking lolo. Ano, Agnes? May nakikita si Rose na demonyo? Opo, Lolo Gudo. Pero hindi nakikita ng kanyang papa. Kahit ako, hindi ko rin nakikita ang demonyong tinuturo ng kaibigan ko na nakikita daw po niya. May mga tao kasing may tinatawag na third eye. Sila lamang ang nakakakita sa mga kampo ng dilim. May third eye po si Rose? Malamang. Lolo, paano po kaya natin siya matutulungan? Para matulungan natin ang kaibigan mo. Para mapalayas natin ang demonyong namemerwisyo sa kanya. Aalamin ko kung anong uri at kung ano ang pangalan ng kampo ng dilim. At kapag nalaman ko na ang pangalan ng demonyo,
magagawa ko ng kontrahin ang kanyang kapangyarihan. Sa harap ko, Miss Anne, umusal si Lolo Goryo ng hindi ko maintindihang mga orasyon. Pagkaraan ay paulit-ulit siyang nagbalasa ng mga baraha at isang baraha ang hinugot niya sa nakataob na mga baraha at inilapag niya sa ibabaw ng mesita. Kapag itinaya ko ito, Agnes, malalaman ko na ang gusto kong malaman. Bakit po kayo natigilan, Lolo? Walang mensahe sa akin ng baraha. Ano pong ibig niyong sabihin? Isa lang ang ibig sabihin nito. Makapangyarihan. Lubhang makapangyarihan ang demonyong namemerwisyo kay Rose. At wala akong kakayahang malaman ng kanyang pangalan. Ayokong aminin. Pero wala akong kakayahang kontrahin ang kapangyarihan ng demonyo. Sa nakita kong pagkabahala sa mukha ng lolo ko, Miss Anne, natakot ako para sa kaibigan ko. Ikinabahala ko na baka lalo siyang perwisyohin ng demonyo. Bagay na kinabahala rin ng kanyang mama. Bumagsak ang maliit na medicine box sa ibabaw ng tukador? Bumagsak nang wala namang gumagalaw doon? At tingnan mo, ang mga heringilyang laman ng nabuksang kahon kusang gumagalaw. Oo nga, Cecil. Kusang gumagalaw mga syringe at lumulutang sa hangin. Demonyo! Hindi ako natatakot sa'yo! Magpakita ka sa akin! Ikaw na nananakit! Namimerwisyo sa pamilya ko! Magpakita ka sa akin! Magtuos tayo, demonyo! Magtuos tayo! Paulit-ulit na hinamon ng papa ni Rose ang demonyo, Miss Anne. Ang mama naman ng kaibigan ko'y mabilis na tumakbo papasok sa kwarto ng kanyang anak at agad na niyakap ito. Rose! Mama! Napatakbo ko rito sa kwarto mo. Niyakap kita dahil nakita namin ang papa mo. Bumagsak ang maliit na medicine box sa ibabaw ng tukador. Bumagsak sa sahig nang wala namang gumagalaw doon. Nakita ko po, Mama. Nakita ko po ang pagbagsak ng kahon sa sahig. Dahil nakabukas ang pinto ng kwarto ko. At nakita ko rin ang kusang paggalaw at paglutang sa hangin ng mga hiringgilyang laman ng box. Mga hiringgilyang lumulutang papasok dito sa kwarto ko. Ang mga syringe, parang may isip na nag-ipon-ipon sa hangin. At lumulutang sa hangin na papalapit sa iyo, Rose. Mama! Sa buong pagkayanig at pagkagimbal ni Rose at ng kanyang mama, Miss Anne, ang mga herenggilyang lumulutang sa hangin ay tumusok sa braso ng kaibigan ko. Kung kaya napasigaw at napaiyak si Rose sa matinding kirot, at kaya lalong nagpursige ang lolo ko na matulungan ang aking kaibigan. Agnes,
Sa malaking awa ko kay Rose, gagawin ko ang lahat upang mahinto ang pamimerwisyo sa kanya ng demonyo. Walang kailangang malagay sa panganib ang sariling buhay ko. Malaki ang tiwala ko sa aking lolo, Miss Anne, dahil mahusay siyang espiritista. Pero natakot ako na baka sa ginagawa niyang pagtulong kay Rose ay siya naman ang perwisyuhin ng demonyo at baka madamay pa ako. Magdasal tayo, Rose. Para matapos na ang mga kababalaghang nangyayari sa'yo at dito sa bahay niyo. Sige, Agnes. Ang mga gamit niyo sa kusina, ang kaldero, sandok, palayok, pinggan, at saka mga kutsara, kusang gumagalaw, lumulutang sa hangin. Ang demonyo ang nagpapagalaw sa mga kasangkapan namin, Agnes. Ang demonyo. Demonyo, Rose? Oo. Lumilitaw na naman dito sa bahay namin ang demonyo. Ayan siya, ayan siya. Ha? Paano kaya to? Ikaw pa naman ang... Ikaw lang ang nakakakita sa demonyo. At ngayon pang tayong dalawa lang ang nandito sa bahay niyo. Mas mabuti pa yata na mamatay na ako para matapos ng pamimirwisyo sa akin ng demonyo. Para matahimik na ako. Gusto ko na mamatay. Gusto ko nang mamatay. Naghalo ang malaking takot ko sa malaking awa sa aking kaibigan, Miss Anne. Kaya hindi ko malaman kung papaano siya matutulungan. Pero parang alam na ng lolo ko kung papaano matutulungan si Rose. Lolo Godo, bakit po kaya si Rose lamang ang nakakakita sa kinatatakutan niyang demonyo? May hinala ako, Agnes. Isa ang kahulugan kaya hindi nagpakita at hindi nakipag-usap sa akin ang tinatawag kong kampo ng kadiliman. Hindi totoong may demonyong namimerwisyo kay Rose. Lolo, totoo po na may demonyong namemerwisyo sa kaibigan ko. Yan din ang buong akala ko nung una. Kasi may nambato po sa bahay nila na hindi malaman kung sino. At ako po mismo ang nakakita. Kusang gumalaw yung bola ng volleyball. Lumutang sa hangin at parang binato sa mukha ng kaibigan ko. Nakita ko rin po yung mga tusok ng heringgilya sa braso ni Rose na ayon sa kanya, mga syringe na kusang gumagalaw. Lumutang sa hangin tapos tumusok sa braso niya. At nakita ko nga rin po na kusang gumalaw at lumutang sa hangin yung mga kasangkapan nila sa kusina. Naniniwala rin ako roon. Bakit niya po sasabing hindi totoong may demonyong namemerwisyo kay Namonet? Dahil yun ang malamang na totoo. Lolo, may nakita pong demonyong kaibigan ko. Yun ang sabi niya sa atin. Pero siya lang ang nakakakita sa sinasabi niyang demonyo. Hindi tayo. Dahil sabi niyo po may third eye ang kaibigan ko. Yan ang inakala ko nung una. Pero hindi totoo yun, Agnes. Walang third eye si Rose. Kung ganun, bakit po may nangyayaring mga kababalaghan sa kaibigan ko? Sa bahay nila? Bakit po?
Miss Anne, sa halip sagutin ng lolo ko ang mga tanong ko, nagpunta siya sa aming kapitbahay at kinausap niya ng sarilinan si Rose. Rose, magtapat ka sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Lolo Goryo. Nagsisinungaling ka. Hindi po. Hindi demonyo ang problema mo kaya naparito ako sa inyo. May mabigat kang problema na kinikimkim at inililihim mo. Wala po. Bago ako naparito sa inyo, nagsagawa ako ng ritual at orasyon. At alam ko, hindi magkakamali ang mensahe sa akin ng mga baraha. May mabigat kang problema. Gusto kitang matulungan na naman ang problema mo. Pero hindi kita matutulungan kung hindi ka magsasabi sa akin ng totoo. Sa kabila ng paniniyak ni Lolo Goryo kay Rose na may problema ito, walang inamin ng kaibigan ko, Miss Anne. Paglabas ng lolo ko sa bahay ng aming kapitbahay, hinarang siya ng papa ni Rose. Sandali lang, Mang Godo. Dumating ka na pala, Dario. Kanina pa ho ako dumating. Hindi lang ako pumasok sa bahay namin dahil narinig ko yung pag-uusap niyo ng anak ko. Narinig ko ang pangungulit niyo sa anak ko. Dario, may mabigat na problema si Rose. Ano man ang mabigat na problema ng anak ko, ako nang bahalang lumutas doon. Huwag niyo siyang pakialaman. Huwag kang magalit. Masama ako magalit, Mang Godo. Kaya mula ngayon, dumistansya kayo sa anak ko kung ayaw niyong malintikan kayo sa akin. Miss Anne, hindi natakot ang lolo ko sa banta sa kanya ng papa ni Rose. Lalo pa siyang nagpursiging tuklasin at lutasin ang misteryo at mga kababalaghang nangyayari sa pamilya ng kaibigan ko. Ano po, Lolo Godo? Totoo pong walang demonyong namemerwisyo kay Rose? Oo, Agnes. Yan ang natitiyak ko. Dahil hindi maaaring magkamali ang mensahe sa akin ng mga baraha ko. Bakit po kayo napailing? Lumitaw rin sa mensahe sa akin ng mga baraha na may mabigat na problema si Rose. Problema ang kagagawa ng sarili niyang ama. Naguluhan ako sa ipinaalam sa akin ng lolo ko, Miss Anne. Pero tiniyak niya sa akin na aalamin niya anuman ang problema ni Rose. Ang kaibigan ko na naramdaman daw ng lolo ko na may kakaibang kapangyarihan. Rose? Papa? Oh, bakit ka nagulat? Wala po. Magkaila ka na sa ibang tao. Huwag lang sa akin. Ha, Rose? Papa, huwag niyo pong umakan ng braso ko. Huwag niyo himasin ang katawan ko. Bakit ba parang napapaso ka sa akin? Ama mo ako. Anak kita. Dapat mag-imaha mo ka sa akin. Alam niyo po ang dahilan kaya nangingilag ako sa inyo. Bakit ka mangingilag sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Masama!
Ubod ng samang ginagawa niyo sa akin! Bitiwan niyo ako! Pumapalag ka na. Pumapalag ka na gayong nagugustuhan mo naman ang ginagawa ko sa'yo. Hindi ko po gustong ginagawa niyo sa akin kapag wala rito sa bahay si Mama. Hindi ko po gustong pinagsasamantalaan niyo ako. Hindi na po ako nagsumbong kay Mama dahil pinagbantaan niyo akong papatayin kapag nagsumbong ako sa kanya o kahit kanino. Bakit pumapalag ka na ngayon? Dahil hindi ko na po matatagalan. Hindi ko na kayang ilihim at isin pa ang kababuyang ginagawa niyo sa akin. Kaya tatapusin ko na! Tatapusin ko na ang kawalang hiyaan niyo! Ha? Bakit kusang gumalaw? Bakit lumutang sa hangin ang mga kutsilyo sa kusina? Para matapos na ang kawalang hiyaan niyo, Papa! Para hindi niyo na ako pagsamantalahan pa! Dapat kayong mamatay! Ang mga kutsilyo, lumulutang papalapit sa akin. Tutusok sa katawag ko ang mga kutsilyo! Kusang tumarak sa katawan ng papa ni Rose ang mga kutsilyo, Miss Anne. Duguan siyang napahandusay, nangisay hanggang nalagutan ng hininga. Sa labis na pagkayanig ng aking lolo. Rose, patay na ang papa mo. Dapat mamatay na rin po ako, Lolo Goryo. Rose, hindi ka na masasaktan ng papa mo. Hindi ka na niya magagawan pa ng masama. Wala ka nang dapat katakutan. Huwag mo nang gamitin ang iyong kapangyarihan. Wala po akong kapangyarihan. Meron. May kapangyarihan ka, Rose. May kapangyarihan ka nang hindi mo namamalayan. Meron kang kakayahang pagalawin ng mga bagay. Meron kang psychokinesis. Kaya ang lahat ng mga kababalaghang nangyayari rito sa inyong bahay, sa'yo, lahat ng iyo'y hindi kagagawa ng demonyo. Wala kang nakikitang kampo ng dilim. Imahinasyon mo lamang yon. Ang totoo, lahat ng bagay na lumulutang sa hangin dito sa bahay niyo ay hindi likha ng demonyo, kundi kagagawan mo. Ikaw, Rose. Ikaw ang nagpapagalaw sa mga bagay. Na-impluwensyahan ka sa pag-aakala mong may demonyong namemerwisyo sa'yo. Sinira na po ang buhay ko. Sinira na po ng papa ko. Rose, huwag mo nang gamitin ang kapangyarihan mo. Huwag mo nang palutangin ang mga kutsilyo papalapit sa'yo. Wala na akong mukhang iharap kanino man. Sirang-sira na ang buhay ko. Wala nang dahilan para mabuhay pa. Wala na! Matapos tumarak sa katawan ni Rose ang mga kutsilyo, duguan siyang napahandusay, Miss Anne. Nakita ko yun dahil sumunod ako sa lolo ko. At bago tuluyang nalagutan ng hininga ang kaibigan ko, hirap na hirap, pabulong na ipinagtapat niya sa akin
na matagal na pala siyang paulit-ulit na ginagahasa ng kanyang ama. Inilihim lamang niya iyon, tiniis, dahil nagbanta ang kanyang papa na kapag nagsumbong siya kanino man, ay papatayin sila ng kanyang mama. Hanggang dito na lamang, Miss Anne. Matagal nang nailibing si Rose. Ilang taon na ring patay ang lolo ko. At ako'y nagkaroon na ng sariling pamilya at naninirahan na rito sa Binangonan, Rizal. Pero hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isip ko ang malagim na sinapit ng kaibigan ko sa Nueva Ecija. Hindi gusto ni Rose ang ginagawa sa kanya ng kanyang sariling ama. Galit siya sa kanyang papa, pero galit din siya sa kanyang sarili. Dahil wala siyang magawa para pigilan ang paglalapastangan sa kanya ng kanyang ama. Kaya pinahurusahan niya ang kanyang sarili. Pinagagalaw niya sa kanyang isip ang mga bagay para saktan siya, na ipinagkamali niya ang kagagawan ng demonyo. Pero ang lahat ng ingay at kakilakilabot na mga kababalaghang nangyari ay kagagawan pala ni Rose. Hindi ng demonyo. Hindi yon isang poltergeist. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Isasama niya raw ako sa Korea sa susunod niyang biyahe. Hindi totoo ang sinasabi ng nanay mo. Sino po ba yung kausap niyo sa dilim? Annyeonghaseyo. Magandang gabi po sa inyo, Miss Anne. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang po akong Kisig. 29 anyos na ngayon. Isa po akong panadero sa isang bakery dito sa Caloocan. Ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa nanay ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Mayumi. Lumaki sa isang mahirap na pamilya ang nanay ko. Hindi siya nakapagtapos ng elementary kung kaya't hirap siya magbasa at magsulat. Pero kahit na gano'n ang nanay ko, lumaki siyang masayahin, bibo, at may diskarte sa buhay. Mahilig siyang magkwento sa akin ng lahat ng karanasan niya. Pinalaki niya ako na busog sa mga kwento. Kisig, nakikinig ka ba, anak? Nakikinig ako, Nay. Sige lang, magkwento lang po kayo dyan. Ano ba yung ginagawa mo dyan? Kanina ka pa sulat ng sulat. Assignment ko po to, Nay. Ilang taon pa ba, Kisig, bago ka graduate sa college? Pahinto-hinto ako, Nay. Matatagalan pa siguro. Pero malapit na yun, huwag kayong mainip. Gagraduate ako tulad ng pangarap nyo para sa akin. Ayan ang gusto ko sa'yo, nak eh. Masipag kang mag-aral. Kung may pera lang kami noon, nako, siguro doktora na ako. Wow! Gusto niyo pala maging doktor dati, Nay? Hindi, pero dahil pangarap yun ng lolo mo para sa akin, gusto ko na rin. Kayo, Nay, ano ba talaga ang pangarap nyo para sa sarili nyo? Gusto ko talagang sumakay sa eroplano.
Wow, piloto? Flight stewardess. Flight attendant? Ang galing naman nun, Nay. Flight ano? Stewardess gusto ko eh. Stewardess nga. Bakit gusto nyo maging stewardess, Nay? Para makarating sa iba't ibang bansa. Oo nga, no? Iba nga naman kapag stewardess ka. Makakapag-travel ka sa iba't ibang bansa, babayaran ka pa. Ayun! Kaya nga nagpapasalamat ako sa amo ko, nak. Kay Madam Jocelyn Bautista. Isasama niya raw ako sa Korea sa susunod niyang biyahe. Sa Korea? South Korea? Wow! Astig nun ah! Oo, anak. Sa South Korea. Kailan ang alis nyo? Sa susunod na buwan na raw, sabi ni Madam Jocelyn. Wow! Hanip na eh! Makakakita na kayo ng snow! Snow! Buwan ng Oktubre noon nang ibalita sa akin ng nanay ko na isasama siya ng amo niya sa South Korea para magbakasyon ng 1 linggo. Namamasukan siya bilang katulong kina Madam Jocelyn. Dalaga pa lang ang nanay ko, batak na siya sa trabaho. Namamasukan na siyang katulong sa edad na 12 anyos, kaya naman nang sumabak siya sa pangangatulong sa mansyon nila Madam Jocelyn, kabisadong-kabisado na niya ang galawan ng isang katulong. Mayumi! Po? Pinalayas ko na sina Susan at Amalia, ha? Bakit po? Oh, bakit nalalaki ang mga mata mo sa akin? Ay, sorry po, madam. Pinalayas ko na yung dalawa. Kasi nagtitipid na ako ngayon. Ikaw na lang ang katulong ko magmula ngayon. Kaya yung pag-aalaga ng mga aso, pagtatabas ng mga damo sa garden at pamamalansya, ikaw na ngayon ang gagawa, ha? Po? Pati yung pag-aalaga ng Polystachya pubescens, Echeveria, agave, at yung arowana ng Phylum cordata, ikaw na rin ang gagawa. Kaya mo ba o hindi? Hindi po ba ako mahihirapan, madam? Umaayaw ka? Okay, maiwan ka na. Hindi ka nakasama sa biyahe ko sa Korea. Ay, kaya ko po lahat, madam. Kakayanin ko po. Kaya yan. Sus, kayang-kaya. Magtitipid tayo pagdating sa Daejeon City, ha? Daejeon, madam? Kala ko po ba sa Korea tayo pupunta? Shh! Huwag ka nang maingay. Ang alam ng mga amiga ko, sa Seoul tayo mag-hotel. Sa Daejeon City lang tayo. Mas mura daw doon. Ang importante, makarating tayo ng South Korea. Matataka ng stamp yung passport natin na may tourist visa sa South Korea. Naiintindihan mo? Opo, madam. Kahit madalas na hindi naiintindihan ng nanay ko ang amo niyang social climber na si Madam Jocelyn Bautista, umoo na lang siya para wag daw magalit ang matandang ambisyosa. Ang importante para sa nanay ko, ang trabaho na nagpapakain sa aming mga anak niya. Hiwa-hiwalay man kami ng tirahang magkakapatid, naniniwala ang nanay ko na balang araw, mababawi niya rin ang 3 kapatid kong maliliit na pinamigay niya pansamantala sa mga kapatid niyang medyo may kaya sa buhay. Kaya naman ako na naiwan sa kanya, ako na panganay,
ginagawa ko rin ang lahat para sa kabutihan ng nanay ko. Pero bakit kaya ganon, Miss Anne? Kahit na anong gawin nating kabutihan, sinusuklian pa rin tayo minsan ng hindi maganda ng tadhana. Oh, Mayumi, nandito na tayo sa Pilipinas. Buhatin mo na yung hand carry ko. Dali na. Opo, madam. Umuwi ng Pilipinas ang nanay ko na matamlay at may sakit. Grabe ang pag-aalala ko dahil ang laki ng pinayat ng nanay ko sa isang linggong pamamasyal nila ni Madam Jocelyn sa Daejeon, South Korea. Oh, ayan ang nanay mo, Kisig. Ayaw bumangon eh. Hindi raw muna siya uuwi sa inyo hanggat hindi siya natatapos laban lahat ng marumi kong damit mula sa South Korea. Nay! Nay! Si Kisig to, Nay! Ayaw pa rin gumising? Baka napagod talaga sa biyahe namin. Madam? Oh, anak. Anong ginagawa mo dito sa mansyon? Nakita ko siya kaninang hapon sa labas. Sabi ko, dalawin ka na lang dito kasi nga ayaw mo pang umuwi sa inyo. Anak. Hindi pa kasi ako nakakapaglinis ng mansyon. Maglalaba pa ako ng damit ni Madam. Hay nako, Yumi. Kumain ka na nga muna. Kagabi ka pa hindi kumakain. Kisig, samahan mo na ang nanay mong kumain sa dining room. Nag-order ako ng hamon iberico, risotto alla milanese at beef bourguignon. Pagsaluhan nyo ng mag-ina. Vamos sa comer! At dahil mahilig magkwento ang nanay ko, kahit na may sakit na siya, nagawa pa rin niyang idetalye ang mga nangyari sa biyahe nila sa Korea. Masaya ako, anak, noong una kaming nakatapak sa lupa ng Korea. Sigaw nga ako ng sigaw nang umuulan ng snow. Para kung hibang na bata na walang pakialam sa mundo habang nagtatakbo ako. Nakasahod ang mga palad sa puting snow na bumabagsak mula sa langit. Ay, napakasaya ko at napakaliksi nung unang araw. Pero nung umakyat na kami sa bundok ng ano nga ulit pangalan nun? Korean kasi. Basta, puro snow yung bundok. Maraming turistang umaakyat kasama namin ni Madam. Lahat kami atat na makita yung mga templo kung saan nagdarasal yung mga Koreano. Niyaya ko ni Madam Jocelyn na mag-iba ng ruta. Ayaw niya raw kasing kasabay yung ibang mga turistang Pinoy na kasama naming umaakyat sa bundok. Sumunod ako sa kanya. Tapos, bigla siya nagpaalam na iihi lang muna. Naghanap siya ng CR. Naiwan akong mag-isa sa kakahuyan. Tapos, may nakita akong lumulutang na bato. Ano? Lumulutang siya sa paningin ko. Plat na bato. Pero medyo malaki. Nilapitan ko yung bato, anak. Napasigaw ako nang makita ko yung lalaking nakaputi na panlamig. Siya pala may hawak nung bato. Akala ko naman kung ano na yun, Nay.
Akala ko rin yun na ang lahat, anak. Pero nangilabot ako sa nakita ko. Yung lalaking nakaputing coat, biglang nagtanggal ng suot niyang panlamig. Naghubad siya ng pang-itaas. Nangilabot ako nang makita ko ang katawan niyang tadtad ng buhay na galis. Ano? Buhay na galis? Oo. Maliliit na sugat na malalalim ang uka. Buhay na mga butas sa katawan. Parang mga maliliit na mata na tumutubo sa buong katawan niya. Kumuha siya ng maliit na bato at ipinatong sa pinakamataas ng binubuo niyang tore ng bato. Pinagpatong-patong niya ang mga bato na napulot niya. Pinakamalapad yung nasa ilalim hanggang sa pinakamaliit yung nasa tuktok ng binuo niyang tore. At habang ginagawa niya yun, umiiyak siya, anak. Nagdarasal siya. May binubulong siya sa mga bato. Habang hinahawakan niya mga sugat niya sa katawan, hindi ko maintindihan yung dasal na sinasabi niya kasi Koreanong salita. Stone Tower. Ano? Stone Tower ang tawag doon. Stone Tower ang tawag sa tinayo niyang parang pagoda. Pagoda? Ang tawag ng karamihan sa ganun ay Stone Pagoda. Itinatayo nila ang mga bato para maging tore. Dati nang gawain ng mga Koreano ang stone stacking. Noong sinaunang panahon pa, sinasamba nila ang mga Diyos ng kabundukan habang tinatayo nila ang pagoda. Humihiling yung iba, umaasa na mapapagaling ang mga sugat na daladala nila. Sugat? Maraming ganyan sa K-drama, Nay. Napanood ko na yan. Kung ganun, hindi nga dapat ginawa ni Madam yung ginawa niya. Ano bang ginawa ni Madam? Giniba ni Madam Jocelyn yung Stone Pagoda. Giniba niya? As in, sinira? Bakit niya naman ginawa yun? Dahil mga mangkukulam lang daw ang nagtatayo ng ganong tore. Mga taong sumasamba sa demonyo. Hindi niya nakita yung Koreano na nagtayo ng pagoda. Dahil natatakpan ito ng sobrang laking bato na natatabunan ng snow. Natauhan na lang si Madam nang magsalita yung Koreano. Anong sabi ng Koreano, Nay? 아니요! 안 돼! No! You should not do that! My gods will get angry at you! I promise! The mountain gods will hunt you wherever you go! Bad! Die! You bitches! Hoy! I condemn witchcraft! My God will kill you, you asshole! Stop your evil rituals and barbaric beliefs, you idiot! Oh, Mr. Korean. Sorry. Where you go? 아니요! Don't touch me! Wait, sir. We sorry you. Sorry po, sir. Hayaan mo siyang bumaba ng bundok. Bakit ba apektado ka, Mayumi? Madam, bakit niyo ginaba yung tore? May sa demonyo ang mga ganyan. Hindi mo ba alam? Napanood ko na yan sa Blair Witch Project. Mangkukulam malamang yung Koreano na yun. Nay, hindi niyo na ba nakita yung sugatan na Koreano nung bumaba kayo ng bundok? Hindi ko na nakita ulit pero si Madam, nakikita niya sa panaginip. Napapanaginipan niya raw. Talaga? Ano raw sabi sa panaginip? Bakit interesado ka sa panaginip ko, Kisig? Ay, Madam. Kayo po pala. Wala po yun.
naano lang ako sa kwento ni nanay. Na ano? Mabuti pa anak, umuwi ka na para... Hindi kayo sasama sa akin, Nay? Hindi pa ako pwedeng umuwi anak. Marami pa akong... Nay! Ano yung tumutubong sugat sa braso nyo? Anong... Ha? Anong... Ayan o! Butas-butas yung balat nyo. Wala naman yan kanina. Oo nga, Mayumi. Ayan, pati sa mukha mo. May mga umuusbong na uka. Aba, oo nga. Ano to? Madam, bakit ako tinutubuan ng mga sugat na ganit? Oh, bakit ka natigilan, Nay? Ganito yung mga sugat nung Koreano sa Daejeon. Hindi ako pwedeng magkamali, madam. Ay, Diyos ko. Nahawa ba ako sa kanya? Oh my God! Halika na sa ospital, Mayumi! Ipapagamot kita! Kisig, sumama ka sa ER! Nagkaroon ng malubhang sakit sa balat si Nanay, Miss Anne. Isang skin disease na walang scientific name. Hindi talaga matumbok sa ospital kung ano ang tawag sa sandamakmak na maliliit na sugat na uka-uka na tumubo sa buong katawan ng nanay ko. Nagmistulang anit ang buong katawan ni nanay. Nakakadiri siyang tingnan pero hindi ko pinakita sa kanya yon. Sa tuwing tumutulong ako sa mga nurse sa paglilinis ng mabaho niyang mga sugat. Anak, ikaw na bahala kinamasinop, maganda at kulit ha. Huwag mong pababayaan ng mga kapatid mo. Kahit na anong mangyari Nay, ano ba yung sinasabi ninyo? Sugat lang yan. Gagaling din kayo agad. Narinig ko. Sabi ng doktor kay madam. Hanggang baga ako na raw yung sugat. Kaya hirap akong huminga. Kaya pala, hindi ako makalunok. Kasi pati lalamunan ko butas-butas na rin. Kisig, umuwi na lang tayo. Ang laki na ng gastos ni madam sa akin. Kailangan ko siyang bayaran. Alisin mo na ako dito sa ospital. At dahil walang gamot na tumatalab sa nanay ko, pumayag na rin ang mga doktor na iuwi namin si nanay pagkatapos ng 1 buwan na pamamalagi sa private hospital. Hiyang-hiya kami kay madam dahil siya ang nagbayad ng hospital bills. Dito ka na rin muna tumira sa mansyon, Kisig. Ayaw talaga umuwi ng nanay mo. Gusto niya magtrabaho kahit malala na ang sakit niya. Sige po, madam. Pero kukuha muna ako ng mga damit sa bahay namin. Bukas na po ng umaga ako babalik. Mag-iingat ka. Okay lang ba kayo, madam? Bakit parang namumutla at nanginginig kayo? Puyat at pagod lang ako. Wala ito. Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala sa nanay mo. Noong gabi rin yun, may kakaiba raw na na-experience ang nanay ko habang mag-isang nilalabanan ang sakit niya. Mga bandang 1:00 raw ng madaling araw, nakarinig ang nanay ko ng mga bato
na nalalaglag sa marmol na sahig ng bahay. Lumabas daw ang nanay ko mula sa servant's quarter at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Umabot daw siya hanggang sa madilim na halamanan sa likod bahay. Sino yan? Anong ginagawa mo dito sa bakuran ni Madam? Nayanig sa hilakbot ang nanay ko nang makita niya ang itsura ng kausap. Si Madam Jocelyn pala ang may likha ng tunog. Gumagawa ito ng stone pagoda sa bakuran. Madam Jocelyn, ano po yung tinatayo niyo dyan? Take her. Take her soul instead of mine. I beg you. Take Mayumi's soul instead of mine. I am offering Mayumi's soul to you. Have mercy on me. Forgive me for what I have caused you, Ajushi. Madam, sino po kausap niyo dyan sa dilim? Mabilis na humarap daw si Madam pero ibang mukha ang bumulaga sa nanay ko. Yung lalaking Koreano sa bundok na puro sugat ang katawan. Nasa loob ng bakuran ng mansyon. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakbo raw si nanay pabalik sa servant's quarter. Nang pumutok ang araw kinabukasan, nanginginig na kinuwento sa akin ng nanay ko ang nasaksihan niya. Takot na siyang humarap kay Madam Jocelyn dahil sa pagbabago ng mukha nito. Nagpa siya akong humarap kay Madam para tanungin siya kung totoo ang sinasabi ng nanay ko. Anong tingin mo sa akin, ha? Sinasaniban ng demonyo? Hindi po sa ganun, Madam. Hindi totoo ang sinasabi ng nanay mo. Isang linggo akong nag-obserba gabi-gabi, Miss Anne. At napatunayan ko nga na hindi nagsisinungaling ang nanay ko. Isang madaling araw ng linggo, niyaya ko si nanay na magmasid kami sa madilim na bakuran. Dinig na dinig ko ang mga binubulong ni Madam sa dilim habang nasa harapan ng stone pagoda na tinayo niya. Ajushi, please take Mayumi's soul. I am here to offer her soul to you. Do not take me. Take Mayumi instead. Keep her soul forever. Just let me live. Please spare me. I want to have peace of mind again. Hindi! Hindi, Madam! Itigil niyo yung ginagawa niyo! Biglang nagpuyos sa galit ang nanay ko, Miss Anne. Mabilis siyang tumakbo papunta sa stone pagoda at giniba ito. Mayumi! Wag! Tama na, Madam! Tama na! Nay! Itinumba ni nanay ang stone pagoda sa simento ngunit natakot ako nang makita ko siyang humahawak sa kanyang dibdib. Pumikit ng todo at nangitim ang balat. Kasama siyang bumagsak ng mga bato sa simento. Nanigas si nanay at nawalan ng hininga at pulso.
nang itinakbo namin ni Madam sa ospital si Nanay. Dead on arrival na. Madam, hindi po ako naniniwalang heart attack ang kinamatay ng nanay ko. Kitang-kita naman natin kung paano siya inatake sa garden, hindi ba? Pero dinig na dinig ko rin kayo na may kinakausap kayo sa dilim. Inaalay niyo ang kaluluwa ng nanay ko. Imbis sa kaluluwa niyo ang kunin ng kung sino mang demonyo yung kausap niyo, kaluluwa ni nanay ang inialay ninyo. Bakit po? Sino po ba yung kausap niyo sa dilim? Yung Koreano na nakaaway ko sa bundok ng Daejeon. Ayaw akong patahimikin ng kaluluwa ng Koreano na yon. Gabi-gabi akong binabangungot, kisig. Gusto niya akong kunin. Paano niyo naman nalaman ang lahat ng yan? Isa pa, bangungot lang po yun, madam. Yan din ang akala ko nung una. Pero nang hilakbot ako ng isang madaling araw, hinila niya na lang ang paa ko. Habang natutulog ako sa kama, yung Koreano na naka-enkwentro namin ng nanay mo, patay na pala. Gusto niya akong gumawa ng stone pagoda at makipag-usap sa mga Diyos ng kabundukan. Higit sa lahat, gusto niyang mag-alay ako ng kaluluwa para matahimik daw ang kaluluwa niya. Si Mayumi ang inialay ko. Ang nanay mo. Bakit yung ginawa yun? Dahil gusto ko pang mabuhay! Gagawin ko ang lahat para magtagal pa sa mundong ito. Napakasama niyo, Madam Jocelyn. Masahol pa kayo sa masamang espiritu. Gayunpaman, nagpapasalamat ho ko sa pagpapagamot niyo sa nanay ko at sa pagpapalibing sa kanya. Patawarin nawa kayo ng Diyos. Inilibing namin si Nanay sa sementeryong malapit sa bahay namin. Kinuha ko ang mga kapatid ko sa mga kapatid ni Nanay at ako na ang tumayong tatay nila. Itinaguyod ko ang kabuhayan naming magkakapatid tulad ng binili ni Nanay sa akin. Makalipas ang isang buwan, nabalitaan ko na lang na pumanaw na rin si Madam Jocelyn. Pinag-uusapan sa istasyon ng pulis kung pinasok ang mansyon niya ng masasamang loob dahil natagpuan ang bangkay ni Madam na may mga batong nakapasak sa kanyang bibig. Pero ang nakapagtataka daw, maayos na nakahiga sa kama itong natagpuan. Walang kagusot-gusot ang kobre kama at mga punda. Pero dilat ang mga mata habang nakahiga ng diretsyo. Subo-subo ang malalaking bato sa bunganga. Kinilabutan ako nang marinig ang balitang yon. Ikinuwento ko sa mga kapatid ko ang karanasan namin ni Nanay sa mansyon nung huling sandali ng buhay niya. Naniniwala ang mga bata kong kapatid na yung kaluluwa ng Koreano ang pumatay kay Nanay at siya ring kumitil sa buhay ni Madam Jocelyn. Hanggang ngayon ay pinagdarasal namin ang mga kaluluwa ni Nanay at Madam Jocelyn Bautista. Sana po ay may napulot kayong aral sa kwentong ibinahagi ko sa inyong lahat. Salamat po, Miss Anne, sa pagkakataon. Magandang gabi sa inyong lahat. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to
Dory Farnica, Arnel Yanga, Carrieism, Jonathan, Ryan, Lay, Helen, CJ, Teresa, Sheila Serenilla. Magbabasa tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Fafa Joms at Edwin Hermosa. Sabi ni Fafa Joms, napakasarap pakinggan na habang nagsisiyesta. Araw-araw na yata akong nakakatulog. Sabi ni Edwin, di ako makatulog pag di ako nakakarinig ng kwento nyo. Galing nyo kasi magkwento. God bless po sa mga kwento nyo. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Sinim at Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.